Magkakasama ngayon sa New Quezon City Jail sa Payatas sina dating Senador Bong Revilla at 4 ilang pang akusado sa Ghost Flood Control Project. Bago dinala sa kulungan ay dinala muna sa Sandigan Bayan si Revilla kahapon habang bantay sarado ng mga pulis. Mismong si DILG Secretary pa, John Vic Remulla, ang naghatid kay Revilla sa korte. Special. Non-bailable po o walang piyansa ang kasong malversation of public funds through falsification of public documents. Ang kinakaharap po nito si Revilla. Ito may kaugnayan pa rin po sa 92.8 million pesos na Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Bago po dalhin sa Payatas, nagpiyansa ho muna si Revilla ng 90 mil pesos para ho naman sa isa pang kaso ng katiwalian sa 4th Division ng Sandigan Bayan. Umiwas na po sa media si Revilla pero nagpasalamat siya sa kanyang mga taga-suporta. Samantala, bukod po kay Revilla, iniharap na rin kahapon sa Sandigan Bayan ang iba pang kapwa-akusado na inaresto na rin ng mga otoridad. Unang pumasok si dating Bulacan 1st District Engineers RJ Domasig at ang dating Finance Section Chief na si Juanito Mendoza. Sinundan sila ni Bryce Hernandez kasama dyan si JP Mendoza na parehong mga dating Bulacan 1st District Engineers. Kabilang po sila sa 7 individual na pinaaresto na ng Sandigan Bayan dahil sa kasong malversation. Kaugnay pa rin po yan ng 92.8 million na Ghost Flood Control Project sa Pandi sa Bulacan. Base nga sa desisyon ng Sandigan Bayan 3rd Division, dinala ang 4 sa New Quezon City Jail male dormitory sa Payatas. Pero humiling ang kampo ni Juanito Mendoza na manatili siya sa kustodiya ng NBI dahil sa kanyang diabetes at kondisyon sa puso. Sa 7 mga akusado sa kaso, pinakahuli sa mga naaresto ang dating cashier ng DPWH Bulacan 1st District na si Cristina May Pineda na natuntun sa Sagada Mountain Province, habang patuloy namang tinutugi sa mga otoridad si Emelita Watt na dati ring DPWH engineer. Hindi po naman daw bumenta sa ilang kongresista ang unang impeachment complaint laban po kay Pangulong Marcos Jr. Ayon po sa ilang mga mambabatas, basura ang umano'y reklamo dahil puro lamang ito ibinase sa mga news articles. Ang sinasabi po na laman daw bilang ebidensya laban sa Pangulo, kahit po si VP Sara ay ayaw kumagat sa inihaing impeachment complaint. Samantala po mga kapatid, inihalin tulad pa ito ng bise sa isang bakuna na kapag binasura ay mabibigyan ng 1 taong proteksyon ng Pangulo dahil po sa 1-year ban sa pagsasampa ng impeachment. Naniniwala naman po ang Makabayan Bloc na mahirap palusutin ang anumang impeachment laban sa Pangulo dahil suportado siya ng mayorya sa Kamara. Gayunman, desidido pa rin daw silang maghain ng hiwalay na impeachment complaint laban sa Pangulong Marcos Jr. Betrayal of public trust na kaugnay sa sistematiko at centralized na pandarambong sa pondo ng taong bayan through DPWH, no, dito sa flood control issue. Sistematikong plunder ng DPWH funds na nangyari sa kanyang administrasyon at ang ipapakita natin ay hindi ito isolated na instances ng corruption kung hindi resulta ng patakaran ng kanyang administrasyon mismo. Labis na pag-abuso sa unprogrammed appropriations. Yan nga po ang tinig ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio. Sa iba pang balita, tiwala po ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na nagsasabi ng katotohanan ng dating DPWH Secretary na si Manny Bonoan sa mga pagdinig sa flood control scandal. Ayon po sa palasyo, under oath ang mga sinabi ng dating kalihim sa Senado. Nitong Lunes, humarap po sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee si Bonoan kung saan ginisa siya ng ilang senador dahil sa umano'y kapabayaan sa ahensya. Natanong din siya kaugnay sa mga umano'y maling datos sa mga proyekto na ibinigay sa Pangulo. Pero iginiit ng dating kalihim na binigay lamang ito sa kanya ng mga tauhan niya sa ahensya. Mariinding itinanggi ni Bonoan ang alegasyong tumanggap siya ng kickback. Naniniwala po ang Pangulo na si dating Secretary Manny Bonoan ay magsasabi ng katotohanan, lalong-lalo naman po na siya ay nasa Senado at under oath ang kanyang mga sinasabi.
So, kailangan lamang po tayo umasa na mga katotohanan lamang ang kanyang sasabihin. Yan nga po ang tinig ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Sa ilang pang balita, pumalag si Interior Secretary John Vic Remulla sa mga nagpapalutang na alam daw naman talaga ng mga pulis kung nasa saan si Charlie Atong Ang. May ilang kasing bumabatiko sa 10 milyong pisong pabuya sa makapagtuturo sa negosyante dahil baka daw sila din ang kukubra sa reward money. Welto naman ni Remulla, unfair daw ang naturang bintang lalo pat opisina niya mismo ang nag-aalok daw ng reward. Hindi raw niya kinakailangan po ng gantong drama. Sa ngayon po ay hindi pa rin makita si Ang na wanted nga dahil po sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Wala pa raw kasing indikasyon na nakapuslit na po palabas ng bansa si Ang. Pero hindi raw po nagpapakapang pagkakampante ang DILG at maging ang PNP kaya nakikipag-ugnayan na rin daw ho sila sa Interpol. Habang ito pong si Saldi ninyo ay mukha pong wala pang alerto sa Interpol. Wala. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!